Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Chariot. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo. Ngayon kung ano yung kaya mong ibigay para sa mga pangarap mo na makuha mo yun, gagawin mo ang lahat. Kasi marami ka ng pinagdaanan sa buhay na pagsubok at marami ka ring natutunan doon. And gagamitin mo yun para magpatuloy na abutin yung mga pangarap mo. Ang mensahe ng card mo, mas na-enjoy mo ngayon yung buhay mo at masaya ka dahil nakukuha mo yung mga gusto mo o may mga na-achieve ka na goal. And ngayon mas independent ka na at mamuhay ng sarili mo. Kung ano yung kaya mong matulong para do sa pamilya mo o sa mga kapatid mo, gagawin mo. Some of you, iniisip ng past person mo na bumalik sa'yo o iparamdam yung pagmamahal. Palaging iniisip mo na magtrabaho muna at magsumikap para kumita ng pera. Natuto ka na maglagay ng wall at tumistansya doon sa mga taong nakakasakit sa'yo o may mga pinagdaanan ka kasi before na sobrang broken ka inside and ayaw mo na uli na maranasan yun. Kaya binakuran mo na yung puso mo para hindi ka na masaktan ng kahit sino man. Meron ka ditong inaayos sa financial mo o sa loob ng tahanan. May desisyon kang kailangan na ibigay o gawin. Some of you may hinihintay ka o may iniisip kang puntahan. Some of you may darating dito na travel. Very religious kang tao. O andun yung may tao na nagbibigay sa'yo ng magandang idea o advice na makakatulong doon sa sitwasyon mo ngayon. You need to listen to your inner self or intuition mo. Some of you, you keep it to yourself kung ano yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. O kung ano yung na-achieve mo. Itong tao na to, hindi siya basta-basta kikilos o gagawa ng isang bagay hanggat hindi siya sigurado. Some of you, nagiging maganda yung pasok ng kita sa business o sa career mo. Nagkaroon na ng end of cycle yung mga nangyari sa nakaraan at ngayon may darating na new cycle sa buhay mo. Andun yung harmony sa relationship at dun sa sitwasyon. Feeling mo andun ka sa isang stuck na situation at tinatry mong makaalis dun. You feel left out in the cold or sometimes nabibiting ka sa panggastos. Clarify natin ang 9 of Pentacles. Knight of Pentacles and the Hangman. Pinag-iisipan mong maigi kung paano mo makukuha yung stability sa financial or mag-grow yung career mo. Clarify natin ang 6 of Cups.
Queen of Cups and King of Wands. Itong tao na to, hinahanap niya yung pagmamahal. And very emotional to. Gusto niyang maramdaman na may nag-aalaga sa kanya and pinapakita yung paglalambing. Clarify natin ang Knight of Pentacles. The Empress and Judgment. Ngayon nare-realize mo na kung ano yung dapat mong gawin para ito sa mga pangarap mo o paano mo gagawa ng paraan para makuha kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Seven of Wands. Ten of Cups and Seven of Pentacles. May darating dito na long term na magpapasaya sa'yo o nandyan palagi yung pamilya mo para suportahan kung ano yung mga ginagawa mo. Some of you, ginagawa mo lahat ng kaya mo, kung ano yung meron ka, binibigay mo. Kahit na halos wala nang matira para sa'yo. Ipaglalaban mo hanggat kaya mo yung nararamdaman mo. At kapag mahal mo yung tao, lahat gagawin mo. Clarify natin ang Three of Pentacles. Five of Pentacles and Ace of Cups. May darating dito na bagong pag-ibig o kung ano yung sa tingin mo may pagkukulang, ikaw na yung magpupuno nun. Clarify natin ang Three of Wands. The Star and Page of Wands. May magandang balita dito na darating and matagal mo na itong hinihintay. Clarify natin ang The Hierophant. The Hierophant and the Emperor. Andun yung kagustuhan mo na gawin ko ano yung magpapasaya para sa'yo. Pero nahihirapan ka kasi meron tao dito na kumukontrol sa buhay mo. Some of you may connected na marriage or iniisip nitong tao na to na mag-propose. Clarify natin ang The High Priestess. The Fool and the Hermit. Nagbabalik tanaw ka doon sa mga pinagdaanan mo. And naiisip mo rin kung ano yung mga dumarating sa buhay mo. Kung ano yung nangyari sa past, you keep it to yourself. Ayaw mo nang ipaalam sa iba kung ano yung nangyari sa buhay mo doon. Clarify natin ang King of Pentacles. Knight of Wands and Seven of Cups. May mga opportunity na dumarating sa buhay mo pero hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo o unahin mo. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Eight of Wands and Six of Cups. May darating dito na mensahe through chat, text, or email galing sa past. Clarify natin ang Eight of Swords. Three of Cups and Ten of Pentacles. Magkakaroon dito ng pagkikita o reconciliation. Some of you, may mga nagpapagulo ngayon sa isipan mo. Kasi gusto mong makuha yung long-term na relationship at long-term na stability sa financial. Gusto mong ayusin kung ano yung kaya mo pang magawa dun para sa mga pangarap mo. Clarify natin ang Five of Pentacles. The Devil and the World. May minamanifest ka dito na pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo, especially sa financial o doon sa mga pinagdadaanan mo. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. Cleanse and detoxify. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we will help you to develop life-affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow, a shedding
your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mo alagaan yung kalusugan mo at yung pangangatawan mo dahil mahalaga yung health natin. Basta isipin mo lang palagi maging positibo sa pananaw sa buhay at huwag mong masyadong pakaisipin yung mga nagbibigay sa'yo ng stress o naiisip mong mga problema. Ganyan talaga ang buhay. May mga pagdadaanan tayo pero lilipas din yan. Kung hindi mo kaya ngayon na masolusyonan, darating din yung oras na may bibigay mo rin kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. Basta magpakatatag ka lang at gawin mo kung ano yung kaya mo dun at magdasal lang palagi. At itong yung reading Virgo, kung nakresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein, ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.